Nabahala ang ating bida sa isang task na binigay ng system gayong ang pagsipsip ng dugo ng isang babae araw-araw ay napakahirap maghanap. At ang parusa pa sa pagkabigo ay ang pagkawala ng 5 attribute points kaya nasabi niya na lang dahil ito daw ay isang napakasamang deal. Naubos niya na ang lahat ng succubus sa nayon kahapon at ngayon binigyan siya ng task na ito. Dahil sa narito daw siya sa gitna ng kawalan saan naman siya hahanap ng ibang babae. Subalit napahinto naman siya gayong may naisip ito dahil ayon sa kanya sino ba raw ang nagsabi na walang babae dito. Kasabay noon ang paglinggan niya sa nakahandusay na faceless ghost na nagniningning pa ang katawan nito na parabang ito na ang kanyang solusyon. Habang tinitingnan ito ng ating bida dahil kahit na natalo niya na daw ito technically isa siyang babaeng multo, isang babaeng multo ay binibilang pa rin bilang isang opposite sex na character tama. Ito ay may perpektong kahulugan. Sa di na naman mapigilan ng ating bida sa pagtubo ng kanyang matatalan na pangil ay umaasa daw siya na gumana ang dugo ng faceless ghost. Nag-abiso naman ang system dahil ang target daw na dugo ay nabulok hindi makapag-trigger ng blood fusion, na ipinagtaka ng ating bida at napatanong na bulok. Dahil ba matagal na siyang patay? Binuhat niya ito dahil maraming mga faceless ghost dito, dapat man lang isa sa kanila ay gumana. Paulit-ulit nag-abiso ang system gayong ang target na dugo ay nabulok hindi makapag-trigger ng blood fusion. Kaya naman ay sumasakit na lamang ang ulo niya sa paulit-ulit na pag-notice ng system sa kanya, at nasabi niya na lang marahil dahil sila ay undead. Ang kanilang dugo ay hindi sariwa sa simula pa lang. Ito ay kasalanan niya dahil naubos niya ang lahat ng succubus kahapon dahil naging masyado daw siyang sakam. Nagwala ang aura ng ating bida na kanyang sinigaw na kailangan niya raw ng isang babae ngayon. Samantala lumipat ang ating tagpo sa nayon ng mga succubus na kung saan naruroon itong si Nico. Makikita si Nico na parang lutang parent habang paulit-ulit na binabanggit ang kanyang master kahit wala raw ang kanyang master dito. Ang kanyang amoy ay naririto pa rin sa kama na ito. Ang paghiga dito ay parang nasa kanyang mga bisig ito ay kamangha-mangha. Ngunit bigla na lamang natigilan si Nico nang maramdaman niya ang napakalakas na aura na iyon ng ating bida. Kaya dali-dali itong tumayo dahil ang pakiramdam daw na ito ay nanggagaling sa kanyang master kaya kailangan niya agad itong mahanap. Samantala sa ibang lugar habang may makikita na isang sasakyan na tila patungo ito papunta sa ating bida. Sa loob ng sasakyan ay nagsalita ang isang ito dahil naghahanap daw sila buong araw at wala pa ring nakita. Tinanong niya ang kanyang kasama na kung sigurado ba hindi ito nagkamali ng daan. Sinagot ito ng kanyang kasama dahil kahapon daw ay nagkaroon ng kakaibang pagtaas ng mahika. Tumagal lamang ito ng isang sandali ngunit sigurado siya na nagmula ito sa direksyon na ito. Idinagdag pa niya ang mahika na iyon ay hindi katulad ng anumang nakita niya ito ay dapat na pag-aari ng ilang hindi kapani-paniwalang bihirang species ng halimaw. Kung ibabalik natin ito sa korporasyon tiyak na mapopromote sila. Ikinabahala niya ito na sinagot niya sa sinabi daw nitong bihira lang ito. Ibig sabihin wala silang alam tungkol dito. Kung hindi nila ito makontrol sila ay nasa malubhang problema. Sinagot ito ng nasa likuran nila ang pag-aalinlangan ay hindi umaayon sa walang takot na diwan ng kanilang kumpanya. Tinanong niya ang mga ito na kung ito ba ang paraan ng pagsasanay sa inyo ng korporasyon. Humihingi naman ng paumanhin ng isang ito gayong nag-aalala lang daw siya dahil hindi pa nila ito naiuulat. Sinagot niya ang mga ito uli na huwag daw. Ang mga itong mag-alala, sakop niya na ito sa korporasyon. Kapag nandito daw siya walang mangyayari sa kanila. Ipinapakilala ang babaeng ito na si Lizue isang squad leader na nanggagaling sa Red City Corporation, at kasalukuyang kilala bilang Polar Rose. Idinagdag niya pang sinabi gayong hindi lang daw sila ang nakaramdam ng magic surge na iyon. Kailangan nilang kumilos muna at umatake bago gawin ng iba, ay habang tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap na kung sino man ang mga tinutukoy nila. Ay makikita ang ating bida sa di kalayuan na parang ba nagugulat rin siya sa nakikita nito sa paparating na sasakyan. Gaya ng inaasahan ay nagugulat na lamang siya na makita na kung tao ba raw ang kanyang nakikita, kaya napapatanong siya na may babae kaya sa loob ng sasakyan na iyon. Bumaba ang dalawang kasamahan ni Lizue na nasabi na kung ito ba ang lalaking hinahanap nila. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang kasamahan tama daw ito ang mahiwagang signature na sinusubaybayan nila eksaktong at tugma itong ngunit. Ang antas ng mahika ay nasa paligid lamang ng Tier 2.
Hindi masyadong malakas. Narinig naman ito ng ating bida kaya bahagya siyang nanas dahil parang minamaliit daw ang kanyang lakas, ngunit sa paghusga sa kanilang formation ay malinaw naman na narito sila upang hulihin siya. Kasunod noon ay bumaba na rin si Lizue at sa kanyang pagbaba habang tinitingnan niya ang ating bida dahil sa paghusga sa kanyang hitsura, malamang na isa siyang uri ng vampire type na halimaw, tiyak na bihira. Nakakalungkot na isa lamang itong tier 2 na halimaw hindi man lang sulit ang oras niya. Sa pagkadismaya ni Lizue na hindi alam ang kakayahan ng ating bida ay inutusan niya yung dalawa, na sila na daw ang bahala harapin ito. Ilagay ninyo siya sa trunk kapag tapos na kayo. Subalit sa inaakala nilang ikinatakot ito ng ating bida ay mas lalo pa itong natuwa lalo na may makita siyang isang tunay na babae. Ngunit may pag-alinlangan parent siya gayong isa itong gold tier awaken. Dahil sa desperadong makainom ng dugo ang ating bida ay hindi daw siya maaaring umupo na lang dito at maghintay na mamatay. Kasabay noon ang napakabilis na pagkawala ng ating bida gamit ang Crimson Flash, na labis naman ipinagtaka ng isang ito. At sumulpot sa likuran ni Lizue habang abot langit ang ngiti ng ating bida, kaya nabahala na lamang itong si Lizue at nagtataka na kung paano daw gumalaw ang isang tier 2 ng ganito kabilis. Kasabay noon ay pinaluputan niya ang katawan ni Lizue kaya naman ay napapaungol na lang nga ito, na di malaman na kung sakit ba o sasarap, at napaisip pa siya nito dahil di pa raw siya nakaranas ng ganitong sitwasyon sa buong buhay niya. Napasigaw ang dalawang ito gayong bitiwan daw ng ating bida ang kanilang leader. Namumula namang itinanong ni Lizue sa ating bida na kung ano daw ang sinusubukan nitong gawin at ano din daw ang intensyon nito. Sinagot naman siya ng ating bida habang naghahanda ng sakmalin si Lizue sa leeg. Sa ngayon humihingi daw siya ng pasensya nito dahil hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Kaya ng ginawa na ito ng ating bida ay di na lang makapaniwala si Lizue, at di makagalaw na nagtataka pa rin habang nang lalaki ang mata sa pagsipsip ng ating bida sa leeg niya. Nag-abiso naman kaagad ang system sa sandaling iyon dahil nakumpleto niya na raw ang pang-araw-araw na quest. At nadagdagan na naman ang lakas niya ng isa. Namimilipit na lamang sa hiya itong si Lizue gayong ang nasa isip niya ay marami na siyang narating kahit kailan hindi pa siya nahahawakan ng isang lalaki dati. Sa sandaling iyon sa hindi na napigilan ni Lizue ang dulot ng kanyang kahihiyan ay sumabog na nito ang kanyang aura, sa dahilan rin na tumalsik papalayo ang ating bida. Kaya tumama sa isang puno ang ating bida dahil sa lakas ng impact nito. Humarap si Lizue sa ating bida dahil di lang daw nito hinawakan ang kanyang katawan. Iniwan din daw nito ang markang sa kanyang leeg kaya hindi niya raw ito mapapatawad. Sinabi din niya dahil sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang ice sculpture sa ating bida ang makakapagpakalma sa kanya sa galit niya ngayon. Habang isinasaad rin ng system ang affinity level ni Lizue ay tumaas sa 30%. Ikinatuwa naman ito na marinig ng ating bida ang sinabi ng system habang nasabi niya rin, na ang babae sa kanyang harapan ay matigas ang dila ngunit may malambot na puso. Sinagot nito ni Lizue na may pamumulang pisngi dahil tumigil daw ang ating bida sa pagsasalita ng kalokohan. Sa isip niya tila tama ang hula niya hanggat hindi siya balak na patayin ang babaeng ito, kung gayon daw mayroon pa rin siyang pagkakataong makatakas. Ngunit bigla na lang nabahala ang ating bida at natigilan dahil sa may bigla na lamang umatake gamit ang isang card na patungo sa kanya. Kaagad naman itong naramdaman ni Lizue at hinarang niya ang atake na papunta sa ating bida. Nakuha ni Lizue ang isang card na galing sa kalaban habang binabalaan niya ang mga nagtatago na lumabas daw ang mga ito. Sa sinabi na iyon ni Lizue ay nagpakita naman ang mga ito, at nagsalita dahil kahanga-hanga daw ang ipinakita ng babae sa kanila. Ngunit sinabihan rin nila ito na wala silang masamang intensyon. Sa kalmadong na si Yuwen ay sinabihan niya si Lizue dahil nakita niya lamang daw na nag-aalangan itong umatake sa ating bida, kaya gusto niya raw itong tulungan. Sinabi rin ni Jingzi dahil kung hindi daw nitong planong patayin ang ating bida mas mabuting iwanan niya na lang ito sa kanilang mga nasa elite center. Nabahala naman ang ating bida sa level ng 2 kaya napapatanong na lamang siya na kung bakit determinadong ang mga ito na hulihin siya. Pumagit na si Lizue at sinabihan sila Yuwen na kayong mula sa elite center bakit naman siya makikinig sa mga ito. Itinuro ni Lizue ang ating bida sa kanyang likod na ang lalaki daw na ito ay unang minarkahan bilang biktima ng Hongcheng, ang pagbibigay sa kanya sa elite center ay imposible. Upang makaligtas ang ating bida ay sinang-ayunan niya ang sinabi ni Lizue dahil tama daw ito.
Isang maganda, marangal, pangbubula niya pa na isang malamig na babae tulad mo lamang ang may karapatang magmay-ari sa kanya, hindi sila karapat-dapat. Sa sinabi na iyon ng ating bida ay tumaas na naman nga ang affinity level ni Lizue sa 30%. Habang kinikilig rin si Lizue sa sinabi na iyon ng ating bida dahil sa madaling salita daw ang lalaking ito ay sa kanila na, dahil kung gusto daw ng mga ito na makuha ang ating bida ay kailangan daw muna ng mga ito na lampasan siya. Nang marinig din naman iyon ng ating bida ang pagproprotekta sa kanya ni Lizue ay mas lalo pa nga siya nitong natuwa, habang lalong tumataas ang affinity level ni Lizue sa 45%. Tumatawa rin siya habang nakatingin sa dalawang kasamahan ni Lizue dahil ang dalawang lalaking daw na iyon ay medyo kaakit-akit at tila malakas din sila, kaya tinanong niya ang mga ito na kung hindi naman siguro daw matalo ang mga ito sa dalawang nakakadiring uri na iyon, tama ba? Sinagot ito ng dalawa na eksakto, dahil sa Hongcheng Group hindi sila natatakot sa sinuman. Dahil sa di daw pumayag ang mga ito sa kanilang negosasyon, ay sinabihan niya na si Jingzi na umatake na. Umatake na si Jingzi ng 3 card habang kumpiyansa na matatalo niya ang mga taga Hongcheng Group. Ngunit gamit lang ang aura ni Lizue ay walang kahirap-hirap niya lang naman itong hinarang. Itinaas ni Lizue ang isa niyang daliri upang bumawi at sabay binanggit ang kanyang pamamaraan na snowstorm. Kumalat naman ito sa paligid kaya kapansin-pansin na nahihirapan at naapektuhan si Jingzi upang hindi makagalaw ng pansamantala, ngunit kapansin-pansin rin na si Yuwen ay hindi man lang ito naaapektuhan. Natuwa naman si Yuwen sa ipinapakita na talino ni Lizue sa pakipaglaban, dahil ayon sa kanya ginagamit niya ang snowstorm upang limitahan ang kanilang paggalaw. Kaya naman ay sinabihan niya si Jingzi dahil nakahanap daw sila ng isang mahusay na kalaban. Nenas naman na naisip ni Lizue na napalingon kay Yuwen dahil ang kanya raw snowstorm ay natutunaw na bago pa man ito makalapit sa kanya, ngunit parang baliwala lang daw sa lalaking ito na tila minamaliit talaga siya. Tumalon si Lizue pataas habang sinasabihan niya yung dalawa niyang kasama dahil bantayan daw nila ng mabuti ang ating bida upang hindi ito makatakas. Sinagot naman nila ito na wag daw mag-alala ang kanilang leader. Habang nasa eri ay nagugulat na lamang itong si Jingzi na nasa baba na makikita na naghahanda magpakawala na ng atake si Lizue. Kasabay noon ay nabuo ang naghihilong napakalaking polar rose na kung tawagin ito ni Lizue. Imbis na matakot ay nainis pa itong si Jingzi dahil anong uri daw ng biro ito. Tanong pa niya na kung sino ang nakikipaglaban na gamit lang ang isang bulaklak. Pinagluloko ba daw siya nito? Sakay abangan ni Jingzi ay binitiwan na ni Lizue ang kanyang napakalakas na atake dahil tanggapin niya raw ito, at nang tumama ito ng buo kay Jingzi ay yumanig nga ang lupa dahil sa impact nito. Ikinamangha naman ito ng dalawa na makita nila na kung gaano kalakas ang kanilang leader, dahil tulad daw ng inaasahan ay hindi na sila nagtataka na kung bakit naging leader ito sa Hongcheng Group. Sa pagkawala ng nyebe sa paligid ay unti-unting lumilitaw ang imahe ni Jingzi, at makita na lang ito na nakatayo at naka-freeze sa loob ng yelo. Tahimik pa rin naman itong pinagmamasdan ni Yuwen at sinabihan niya si Jingzi dahil ang kanya raw sitwasyon ngayon ay nalagay na sa isang malaking panganib, kaya paano niya daw ito ipapaliwanag sa kanyang ama kapag siya ay bumalik. Nanatalo lamang ito ng isang babae. Sa nakapatong na si Lizue sa ginawa niyang tipak na yelo ay tinanong niya si Yuwen na kung ano daw problema. Na kung minamaliit pa rin ba nito ang kanyang kakayahan, dahil sa ngayon ito na ang susunod. Sinagot naman siya ni Yuwen dahil tila hindi pa rin daw nito nauunawaan ni Lizue ang kanyang sitwasyon. Sa sandaling rin na iyon ay may 3 palaso na lamang ang biglaan na lumitaw, at ang palasong iyon ay tumama sa dalawang kasamahan ni Lizue. At nang tumama iyon sa dalawa ay nanigas nga ang mga ito na para bang pinipigilan sila nitong makagalaw. Kaya nang mapansin ito ng dalawa ay natigilan rin ang mga ito at napatingin sa kinaroroonan na dumating, napaisip yung dalawa na kung meron pa ba raw na isa pang bagong contender. Lumabas ito at makikita na tumambad agad ang naglalakihan na dibdib ni Nico, habang yumuyugyug na tumatakbo papunta sa kanyang master. Lumapit ito sa ating bida at yamakap dahil sa wakas raw ay natagpuan niya na ito. Napangiti ang ating bida na makita niya rin si Nico kaya tinanong niya ito na kung paano daw siya nito nahanap. Sinagot ito ni Nico dahil nararamdaman niya raw na kailangan siya ng master. Kaya nagmadali siyang pumunta upang tulungan ito. Hanggat makakatulong siya sa master ibibigay niya raw ang lahat.
Kaya mas lalo pang natuwa ang ating bida dahil ang magkaroon daw ng isang subordinate na tulad ni Nico ay tunay na kahanga-hanga. Tinugunan naman kaagad ito ni Nico gayong isang karangalan daw sa kanya upang maglingkod sa isang master na tulad nito. Ngunit kapansin-pansin naman si Lizue na nanginginig habang pinagmamasdan niya yung dalawa na naglalandian sa harap niya. Naisip niya dahil bakit nanginginig daw siya sa galit. Dahil ba naglalandian ang dalawang ito sa harap niya? Subalit binawi niya rin ang kanyang sinabi na hindi. Talagang hindi. Hindi ako ganoon kababaw. Dahil hindi na matiis ni Lizue ang mga pinaggagawa ng dalawa ay sinigawan niya ang mga ito na tumigil na raw sila sa kanilang paglalandian. Dahil ibalik daw ni Nico ang kanyang mga dalawang kasamahan sa normal. Bago pa man makalapit si Lizue sa kinaroroonan ng ating bida ay hinarang na ito ni Yuen dahil kung akala ba raw nito basta-basta lang itong aalis matapos saktan ang kanyang kasamahan, na ikinagulat naman din ito ni Lizue gayong ang bilis daw nitong gumalaw. Kasabay noon ay inatake niya si Lizue gamit lang ang isang kamay, tinamaan naman siya nito sa sikmura, at dahil lakas na iyon ay tumalsik na sa hindi kalayuan nitong si Lizue na nagdulot ng isang pagsabog. Nakita naman iyon ng ating bida kaya napapatanong siya na kung ito ba ang kapangyarihan ng isang Gold Upper Class Awakened. Hindi ka panipaniwala. Kahit na ang Gold Lower Class Leader ay hindi makalaban sa kanya, napagtanto niya rin na wala silang laban ni Nico kumpara sa kanya. Habang papalapit si Yuen sa kanila ay ipinabatid daw sa kanya ng system na ang pag-abot sa 100% ng affection sa isang tagasunod ay nagbubukas ng isang misteryosong gantimpala. Kung gusto niyang magkaroon ng anumang pagkakataon na makaligtas, kailangan niya raw sumugal. Napaisip naman rin si Nico ang kaaway ay maaaring malakas, ngunit hindi siya maaaring umatras sa harap ng kanyang master. Inilabas ni Yuen ang kanyang aura habang papalapit sa kanila dahil orihinal daw silang pumunta para sa bihirang vampire type na halimaw na ito, ngunit sino ang mag-aakala na makakakuha sila ng isang succubus bilang isang bonus. Hindi na raw ito masama, dahil ang kanya daw swerte ay nakakabaliw. Dahil ang pagdadala sa inyong dalawa ay tiyak na magpapaseryoso sa kanya at sa kanyang ama. Nakangiti niya rin na sinabi huwag daw ang mga itong matakot. Ito ay mabilis lamang, hindi kayo makakaramdam ng anumang sakit. Kaagad naman umatake si Nico at nagpakawala ng mga palaso, ngunit walang kahirap-hirap lamang itong hinarang ni Yuen gamit ang kanyang aura. Kasabay noon ang kanyang pagsulpot sa harapan ni Nico nang napakabilis dahil mga walang kwenta daw ang atake nito. Ngunit bago pa man niya mahuli si Nico ay kaagad naman rin na sumulpot ang ating bida gamit ang skill niyang Crimson Flash upang iligtas si Nico. Nalabis naman ikinagulat ni Yuen habang wala itong nadakma dahil sa bilis ng ating bida na kumilos. Natigilan si Yuen dahil di niya naisip na ang isang Tier 2 monster lang ay di man lang daw niya masundan ng dalawang mata sa sobrang bilis, kaya imposible daw ito. Sa isang distansya ay sa isip ng ating bida na buhat si Nico dahil wala daw siyang paraan upang makatakas. Kaya kailangan daw kaagad niyang kunin ang misteryosong gantimpala. Ngunit nagtataka rin siya na kung bakit hindi pa raw tumaas ang affection ni Nico. Masyado bang mabagal ang kanyang reaksyon? Namumula. Naman sinabi ni Nico na paumanhin. Napakawalang silbi niya kaya naman mas magsisikap pa raw siya mula ngayon. Sinabihan rin naman siya ng ating bida habang nilalapit niya nito ang kanyang mukha dahil hindi daw ito ang oras para humingi ng paumanhin. Kasabay nito ang mas lalo pang inilapit nito ang kanyang mukha na halikan si Nico. Sa isip ni Nico ay nag-alala siya sa ating bida gayong sa harap daw nila ay may isang napakalakas na kaaway, ito ba talaga ang oras para dito? Ngunit wala na lang nga nagawa si Nico at walang pagpipilian dahil kung gusto daw ito ng kanyang master, bilang kanyang subordinate, dapat niyang tuparin ang kanyang kahilingan. Isinasaad naman kaagad ng system na ang affection ni Nico ay tumaas sa 79%. At nang makita ni Yuen ang pinaggagawa ng dalawa na para bang binabaliwala lang talaga siya ng mga ito, ay kanya nga itong ikinagalit at naglalabas pa ng matinding aura. Dahil ang isang halimaw raw ay isa pa ring halimaw. Sa gitna ng isang labanan ay naghahalikan pa talaga ang mga ito. Sa labis na galit, ni Yuen ay kasabay din naman ang pagwawala ng kanyang aura, at sinabihan niya ang mga ito na kung dumating siya ng mas huli pa magsisimula na ba kayong mag-asawa. Dudurugin niya raw ang mga buto ng mga ito kayong mga hayop. Nabahala naman ang ating bida sa lakas na nilalabas na aura ni Yuen dahil kulang pa raw ang affection ni Nico ng 1%.
Sumugod na naman si Yuwen upang tapusin yung dalawa dahil ngayon mamamatay na daw ang mga ito. Ngunit bago pa man makalapit siya nito ay may hamarang na sa kanya na isang barrier, na labis ikinainis niya. At bumugso pa ang puwersa nito upang hindi makalapit lamang si Yuwen, at ang barrier na bumabalot sa ating bida ay ang tinatawag na Extreme Ice Shield. Makikita na nanggagaling ito kay Li Zue, kahit nahihirapan ay preno-protektahan niya pa rin ang mga ito upang di lang makuha ang kanyang dapat sa kanila. Naiinis na sinabi ni Yuwen sa kanya nagpigil siya dahil sa reputasyon ng Red City Group. Huwag mong abusuhin iyon. Sinagot ito ni Li Zue ang vampire na iyon ay sa kanya. Kung gusto mo siya, kailangan mo munang lampasan siya nito. Habang naglalaban sina Li Zue at Yuwen sa isang mabangis na labanan, si Li Haoran sa loob ng frozen cage ay umabot na sa huling yugto. Kaagad nag-notice ang system dahil ang affection ni Nico ay umabot na sa 100%. Sa isip ni Nico na pagod dahil hinalikan daw siya ng master na walang alinlangan sa larangan ng digmaan. Napakasaya niya na parang natutunaw siya. Muling isinaad ng system dahil na-unlock niya na raw ang misteryosong gantimpala binabati niya ito. Mayroon daw ito ngayong one-time usage para sa Peak Blood. Ang pag-activate ng Peak Blood ay nagbubukas ng lahat ng attributes at skills ng Blood Demon God, na nagbibigay ng walang kapantay na kapangyarihan sa labanan. At ang tagal nito ay umaabot ng 10 minuto. Matapos noon ay unting-unting sinisira ang frozen cage ni Li Zue, at hindi lang iyon ay sa lakas bagong skill na nakuha ng ating bida na ang Peak Blood ay umabot na naman ito sa kalangitan. Natigilan naman yung dalawa sa kanilang paglalaban at ramdam ang nakakatakot na banta sa kanila. Matapos ang sandaling din na iyon ay humarap ang ating bida kay Yuwen at tinitingnan habang naglalabas ng killing intent. Itinaas ng ating bida ang isa niyang kamay at sinabihan niya si Yuwen dahil kanina daw ay sinabi nito na dudurugin siya nito. Ikinabahala naman ito ni Yuwen at sa kanyang isip hindi ba isa siyang tier 2 monster. Paano tumaas ang kanyang mahiwagang kapangyarihan tulad nito? Sa nakataas na kamay na ating bida na tila ba hahatakin niya si Yuwen dahil nagkaroon na daw sana ito ng pagkakataon na patayin siya ngunit hindi pa nito nagawa. Sa pagtaas ng kamay na iyon ng ating bida ay kaagad nag-activate ang kanyang kasanayan na ang Demon Hand, tulad ng inaasahan ay hinatak nito ang katawan ni Yuwen na hindi niya mapipigilan. Lumapit ito sa ating bida habang nagtataka pa rin si Yuwen na kung bakit di niya raw maigalaw ang kanyang katawan. Sinakal ito ng ating bida gamit ang isang kamay habang nanginginig ang katawan ni Yuwen sa takot, at nagmamakaawa na huwag daw siyang patayin, patawarin daw siya sa kanyang pagkakamali.